Eto na nga po mga kapatid, nagkaroon po ng panibagong survey na inilabas po ng WRN numero Philippine Public Opinion Monitor. Parang itong survey firm na ito ay parang bago lang pero dito po sa inilabas nila ay patuloy pong namamayagpag si Vice President Sara Duterte na nakakuha ng 24%, nasa unang pwesto. Nasa pangalawang pwesto naman po si Senator Rapi Tulfo na may nakakuha din po ng 24%. Pangatlong pwesto po, Leni Robredo na may 9%. Ikaapat po, Grace po na may 5%. Pang-apat naman, Amy Marcos na may 5%. Risa Hontiveros na may pang-anim na ranggo. Manny Pacquiao may pang-7. Robin Padilla pang-8 na may 3%. Martin Romualdez 1% pang-9. At ang hindi pa po sigurado ay 18%. Napakalaki pa po niyan mga kapatid, no, yung 18%. At ayun na nga, nakita natin. Mas malaki pa po yung hindi pa sigurado kaysa kay Martin Romualdez na nag-ubos at nagsaid ng pera ng kaban ng bayan. Yung ginawa mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat. Inubos mo na ang kaban ng bayan pero hindi pa rin ikaw ang minahal ng lahat. Ano ba naman yan, Romualdez? Wala talaga. Ilang taon na lang, 2025 na, hindi ka pa rin umaarangkada. Mukhang wala talaga yatang pag-asa, no? Na makakuha ka ng pwesto at maling ka ng taong bayan. Mr. Martin Romualdez. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na ang pagiging ambisyoso. Sabagay, hindi naman masama Hindi naman masama mag-ambisyon. Pero ayun nga mga kapatid, wala na tayong magagawa dyan, So, ano po ang masasabi nyo sa naging naging survey na ito? Ito po ay top presidential choice po sa darating na 2028 presidential election. Sila po ang mga napipisil at nakikita ng taong bayan na pwedeng sumunod kay President Bongbong Marcos. Sila po ang nakikita ng taong bayan na pagkakatiwalaan ng taong bayan. Sara Duterte, Rapi Tulfo, Leni Robredo, Grace po, Amy Marcos, Risa Hontiveros, Manny Pacquiao, Robin Padilla, and Martin Romualdez. Ayan po mga kapatid. At ayun nga, nagkaroon po ng pahayag si Crisette Laureta Chu at ang kanya pong sabi, si Sara Duterte and Rapi Tulfo lead the list of the presidential candidates for 2028 election. You know why I'm not worried? Because sirang-sira na si Sara and yet she's still in the lead. They done their worst and she's still the most prepared, diba? Si Rapi Tulfo, wala pang nabubunyag sa kanya na secret. Candidate nila. Wala pang issue na nakakalkal kasi busy pa tayo sa Quadcom. Si Rapi Tulfo na mas tahimik pa kay Mark Villar na binoto ng masa para maging watchdog sa Senado ay super demure pala. Who wants somebody demure na ang kanya lang ay mga kabit? Saan yung ingay niya sa mga importanteng issue? Pound for pound after everything that's happened to her, Sara is the real winner in the survey. After siraan ng bongga, still number 1. Meanwhile, yung naglustay ng tax natin sa ayuda para mahalin siya, is still in the last one. Sige,
bilhin nyo na yung survey firm na to kasi di pa nabibili to. Ayan po ang malupit na banat ni Crisette Laureta Chu ng Manila Bulletin. Oo nga naman mga kapatid, no? Baka itong survey firm na ito ay tignan natin kung mababayaran ba o hindi mababayaran. Naniniwala naman tayo dyan na marami pong mga survey firm sa Pilipinas na hindi naman po nababayaran at nalalagyan ng pera. So, sana yung mga survey firm na pwede pang lumago at marami pang mapakinabangan, wag kayong magpalinlang sa mga politikong kaya kayong bilhin ng salapi. Ang importante dyan, yung magtatagal yung inyong trabaho at mapakinabangan at mapagkakatiwalaan ng taong bayan. Marami tayong kilala ng mga survey firm na credible. May mga hindi rin naman. So, huwag niyo pong sayangin kasi mapapalitan po yung mga kandidato na yan na kayo po ay binabayaran. Sila po ay mapapalitan. At kayo po ay mananatiling survey firm. Mawala na po sila, nandyan pa rin po kayo. Kaya mahalin nyo po yung trabahong sinisimulaan nyo pong paghirapan at itinayo nyo po nang dahil po sa inyong pagsisikap at paghihirap. Kaya ipagpatuloy nyo lang po yun. Huwag po kayong maduling sa salapi na ibabayad po or ibubulusok sa inyo. Huwag nyo pong tanggapin yan. Huwag po kayong magpalinglang. Ipagpatuloy nyo lang po ang paglilingkod ng tama. Kayo po, WRN, ngayon lang po namin to narinig. Wag ka po kayo magpalinglang sa kanila. Gawin nyo lang po ang tama. Manindigan po kayo para sa tama. Ang mga politikong iyan ay mawawala. Mawawala din sila, mapapalitan. So, pumili po kayo at magsilbi kayo ng naaayon po sa inyong kagustuhan, hindi po sa kagustuhan ng mga politikong masunod po ang kanilang kahilingan at kagustuhan po. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa panibagong resulta ng presidential election na gaganapin po sa 2028? Ito po ay preparation po. Ito po ay mga napipisil ng taong bayan na susunod na mamumuno sa ating bansa. I-comment nyo po ang inyong mga komento dyan sa baba at iisa-isahin po natin yan.